Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Marami po sa atin ang mahilig magluto. Hindi natin alintana ang mainitan, mausukan, o kung minsan ay napapaso pa nga. Basta't makapaghanda lang ng masarap na putahe para sa sarili o para sa pamilya. Gaya po ng panauhin natin ngayon na si Clarita na isang kusinera. Ang kahiligan po ni Clarita sa pagluluto ay ginawa na niyang hanap buhay. Bagamat sanay na siyang mainitan at mausukan, hindi niya po inakalang puro usok na lang pala ang kanyang makikita nang mabulag ang dalawa niyang mata. Panoorin po natin. Ako po si Clarita Capistrano, 62 years old na po ako. Tiga Maagay 3, Lecho Inarawan, Antipolo City. Natulog ako ng okay pa. Tapos paggising ko, yun nga, hindi na ako makakita. Nagtanong ako sa apo ko, sabi ko, kung may nasusunog ba, baka may niluluto. Nanay, wala, sabi niya ganun. Sabi ko, bakit parang puro usok at saka wala akong makita, nasaan ka ba? Eto, nasa harapan mo ko, sabi niya ganun sa akin. Bigla kasi, parang hindi ko alam kung paano gagawin ko. Kaya parang napaupo akong ganun, sabi ko, ba't wala na akong makita? Katarata po ang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa buong mundo at unti-unti po itong nadidevelop habang nagkakaedad ang isang tao. Maaring hindi maging kapansin-pansin ang sintomas ng katarata sa mga unang yugto nito, ngunit habang nagtatagal po ay nagiging maulap o malabo ang paningin hanggang tuluyang mabulag. Pero walang gamot sa katarata sa Western medicine kundi operasyon lamang at maari pa din itong bumalik kahit inopera na. Paano muling naging klaro ang paningin ni Clarita sa tulong ng natural na gamutan? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa malabong mata at katarata ang ating pong tutugunan. At sa ating Garden of E, gagawa po tayo ng natural green sugar mula sa dahon ng stevia na bagay po ito sa mga diabetiko at sa mga may hypertension bilang healthier alternative sa regular na asukal. At kung ang panlalabo po ng inyong mga mata ay dahil sa diabetes o sa high blood, abangan po ninyo mamaya ang ating mahusay na healing halaman. Sa lahat po ng mga kusinero at kusinerang kasalo natin ngayong umaga at sa lahat ng may problema sa panlalabo ng mata, lilinawin po natin at kaklaruhin ang natural na paraan ng mga kaalamang pampalinaw ng paningin. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Doktora, may pag-asa pa po bang luminaw ang mata kung may katarata? Ang nanay ko po, doktora, ay malabo na ang mata. Sasagutin ni Dr. E ang mga tanong tungkol sa problema sa mata at alamin kung paano gumawa ng green sugar mula sa halamang stevia sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Ang ating puntampok na healing halaman sa umagang ito ay ang halamang stevia.
sa dami po ng mga may diabetes at may mga high blood. May mga pag-aaral po na nagsasabi at napatunayan na maging sa mga high blood patients ay nakakatulong ang stevia. Kaya gagawa po tayo ng green sugar. Ang uunahin po natin ay ang pagpitas ng mga magagandang sariwang dahon. Piliin po natin yung walang lanta, yung hindi pa natutuyo, no, para mas masarap po ang ating stevia. Matapos po tayong mag-harvest ng ating stevia leaves, kailangan hugasan munang mabuti para malinis at tanggalin din po yung ibang mga dried leaves na napahalo. Tapos pong hugasan ng ating mga stevia leaves, patutuyuin natin. Ang gagamitin ko po ngayon ay dehydrator. Dito po ay mas mapapabilis ang pagpapatuyo ng ating mga dahon para may resulta agad. Pero maaari rin po kung wala kayong food dehydrator na katulad nito, maaari din po ninyong patuyuin ang inyong stevia leaves sa sikat ng araw. Pwede po itong ilagay sa tray, matapos hugasan, at pwedeng tanggalin na mismo sa tangkay. Maaari din pong patuyuin ito ng nakasampay. Bungkusin lamang po ang mga tangkay ng stevia at saka isabit po, pwede sa sampayan at mabilis na pong matutuyo ito sa sikat ng araw. Hintayin po nating matuyo ang ating stevia leaves sa food dehydrator. Alright, natuyo na pong lahat ang ating mga stevia leaves. Kung mapapakinggan po ninyo, may crunchiness na siya. O, diba? Okay, handa na po ito para sa ating berdeng asukal. Kailangan lamang natin itong i-powderize. Yan. Pwede rin po kayong gumamit ng coffee grinder kung meron kayo. Pero ang available sa atin ngayon ay ang ating blender. So ito po, hindi pa masyado pero medyo pulbos na. Yan. So ito na po ang ating na-powderize na stevia leaves. At kung gusto nyo po na mas pino pa dito, pwede pa rin po. Pwedeng ulit-ulitin, pwede sa coffee grinder o pwede sa blender para mas pino po at natutunaw ang ating green sugar. Compared doon sa ating mga synthetic na stevia leaves, konti lang po ang gamit kasi synthetic po yon. Sa konting amount, napakatamis na po nun. Sinasabi nga nila na parang 300 times sweeter than sugar, no? Yung mga synthetic stevia. Kaya dito po tayo sa mild and flavor pero may tamis at mas healthy para sa ating kalusugan. So ito na po ang ating green stevia leaves. Sana po ay makinabang kayo sa ating tampok na hiling halaman sa umagang ito. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, may dalawang tanong. Ang una ay galing kay Susan Castro. Sabi niya, Doktora, may pag-asa pa po bang luminaw ang mata kung may katarata? Oo naman, Susan. Kung gusto mo sa ospital, inooperahan niya ng ating magagaling na mga doktor sa ospital. Pero pag kulang ang budget at gustong subukan ang natural na paraan ng gamutan, yan naman ang itinuturo dito sa atin sa Hiling Galing. Siyempre, holistic ang approach natin, di ba? Merong paraan tayong ituturo, pero kailangan ay holistic ang approach. Pakinggan mo, Susan, ang kasunod na tanong na sasagutin ko dahil makikinabang ka dito. Dahil sabi ni Carl Jacob, ang nanay ko po, doktora, ay malabo na ang mata. Mula pa noong nag-62 years old siya. Ayun. Ano po ang pwede ninyong maipayo sa kanya? Thank you po, sabi ni Carl Jacob. Bueno, kayo ni Susan, Carl, no? At lalo na si Carl na mag-aalaga ng ating nanay, no? Na malabo na ang mata. Bukod sa lagi nating susubaybayan siya dahil baka mali ang madampot o matapilok or maka-encounter ng aksidente, Carl, umpisahan na natin ang holistic approach. Number 1, syempre, ang pagkain. Sikapin natin na sa bawat pagkain ni mother
ay mga vitamin A-rich food na makakatulong sa mata. Ito yung palagi kong sinasabing mga pagkain na mayaman sa lutein at sa zeaxanthin, no? O nandyan yung mga makukulay, lalo na mapupula. Siyempre, mga bell peppers, di ba? Yang mga nakikita natin mga talbos ng kamoteng kulay pula ang dahon, pwede rin yan, no? Hindi lang yung mga cabbage. Berdeng-berde, parang orange or yellow, no? Carrots, di ba? Ang kalabasa, pati nga ang egg yolk. Sa itlog pa lang po, mayaman na sa protina, mayaman pa sa vitamin A. O, sa prutas naman, itong mga chesa, di ba? Yung mga dilaw na yan. At andyan din ang mga hinog na mangga, ang papaya, di ba? Maraming mga makukulay. Black grapes. So, kasama yan sa araw-araw ay ipapakain natin. Meron pang mas simple na katulad ng mga purple kamote. Diba? O kaya yung dilaw na kamote, pwede rin. So, iiba-ibahin natin ang ipapakain, pero every time kakain si Mother, Carl, ay rich in vitamin A. Sa isda naman, number 1 talaga ang ating source ng omega-3, ang salmon, diba? Pati mackerel. Yang halo-halo mga pagkain na yan, iba-iba para hindi magsasawa si Mother. 50% na yan, no? Sa paggaling ng mata. At sa mga outlets ng Healing Galing at kung saan ang pinakamalapit sa inyong lugar, Carl at Susan, meron po tayong Healing Galing Eye Drop in Blue Bottle para sa mga malabo ang mata, no? Pwede po itong ipatak once every hour para mabilis na gumaling. Kung sa simula ay may hapdi or discomfort na nararamdaman, yun ay dahil po sa kondisyon ng mata. Pero habang getting better, ay nawawala na po ang discomfort na yon sa pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops. At syempre, suportahan natin ang mga ugat ng mata, patibayin, no? Sa pamagitan ng herbal vitamins, B1, B6, B12. At depende sa severity ng condition, Carl at Susan, kung sa tingin ninyo matagal na ang problema sa mata, parang lumulubha, no, at dumadami ang discomfort, pwedeng magsimula sa pag-inom ng ating herbal vitamins B1, B6, B12 ng tig 100 milligrams, no, after meals 3 times a day. At sa pagitan po ng ating hintuturo at middle finger, sa pagitan po niyan ay may web, no? May web tayong nakikita diyan, 'di ba? Ito po ay konektado sa kaliwang mata. Ang nasa kabila naman ay kanang mata. So, pag pinindot po ninyo, alin ang mas masakit? Ay, eto, halimbawang sa kaliwa, mas mataas yung grado nun, nung mata na yon sa kaliwang bahagi. So, mas matagal ang gentle massage ng Healing Galing Oil. Ganun po ang gagawin para yung extension ng mata ay lalo pang napapa-strengthen natin para sa mabilis na improvement ng eyesight. At pwede rin i-alternate sa oras-oras na pagpapatak ng Healing Galing Eye Drop ang at least 3 or 4 times a day na gentle massage ng Healing Galing Oil mula sa mata, papuntang sintido, papuntang anit ng ulo. Gentle lang po ang massage dyan sa eye area na yan for 15 to 20 minutes. At saka yung mga malamlam na sikat ng araw, halimbawa early morning, hayaan nating nakakarating sa pinakamalayong pwedeng maabot ng paningin ng ating pasyente ang kanilang pagtanaw sa paligid, no? Tapos nasasagap niya yung liwanag ng sikat ng araw, no? Nakikinabang po ang mata natin dyan. At magandang warm water or warm beverages na lang ang ipa-consume natin sa ating pasyente, Carl at Susan, para matutulungan na mag-dilate para bubuka yung ugat, no? At lalong pupunta ang magandang sirkulasyon sa mata at sa iba pang affected area para mas nakakatulong ang ating dugo o oxygen sa katawan. Okay? Maraming salamat, Carl at Susan, sa inyo pong mga katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Nangailang balik din po ako sa ospital dahil Bago na-confirm kung anong ikinabulag mo. Ayun, sabi, nanay, may katarata ka. Pinag-aano pa ako ng 50,000, sabing ganun. Kailangan niya maoperahan ka kaagad kasi
may posibilidad na hindi ka na makakita. Paano muling naging klaro ang mausok na paningin ni Clarita nang dahil sa katarata? Ang galing!